over 31. So, yung YT plug ulit natin. That is same pa rin. Then, yung FB page. Tayong 31. So, what is the exact value ulit of cosine 300? Ito naman. So, yung 300 guys. So, ito yung given. So, meron tayong Cartesian. So, this is 0, 90, 180, tapos 270, tapos 360. So, yung 300 guys, nasa quadrant 4 siya, something here. So, ibig sabihin, yung ordered pair neto guys is positive, negative. And yung cosine natin is etong positive. So, dapat magiging positive yung sagot natin, no? So, ngayon kukunin natin yung ordered pair, yung reference angle sa quadrant 1. So, remember, ang reference angle, makukuha natin dito part din, no? Pag ganyan. So, bali magkakaroon tayo ng 360 minus yung theta natin. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 360 minus yung angle na 300. Wherein, magkakaroon tayo ng 60 degrees as our reference angle. So, yung 60 guys, nandito yung nakalagay. Kasi ito 45. Tsaka yung baba is 30. Then, sa 90, di ba, meron tayong 0, 1. Then, dito naman, sa 60 natin, this is 1 half. Tapos, square root of 3 over 2. And the rest, alam na natin. Bababa na lang yung guys eh. Then, tataas. So, ngayon, kung meron tayong 60 dito, and sabi natin yung cosine is yung positive, di ba? Ito pala na part. Ito yung cosine natin. Then, ito yung magiging sine. Ito ang hinahanap natin guys is yung cosine ng 300 natin. Wherein reference angle niya ngayon 60. Ito yung ordered pair. So, ibig sabihin, 1 half yun kasi positive naman yung cosine natin. So, which means, yung cosine 300 is 1 half. Or 0.5. Kung naintindihan. Pag hindi, dito, baka makatulong. Sa trig. So, meron tayong 1 over cosine squared x minus tan squared x. Then, gawin guys, simplify lang. So, gawa ka lang ng hexagon. Lalo ko pang nagpo-prove. Lagay mo yung 1 sa gitna. Then, plug lang natin yung tangent squared, sine squared, cosine squared, cotangent squared, cosecant squared, tsaka yung secant squared. So, ito siya guys, no? So, sa Pythagorean identity, gawa ka lang ng ganito. So, dadaan sa sine squared, plus sa cosine squared, then equal siya sa arrow, sa 1. Then, same dito guys. So, magkakaroon ka ng plus, then equals sa cosecant na squared, no? Then, dito rin. Ito lang kailangan mo dyan sa Pythagorean. So, ngayon, meron ka ng hexagon. Pwede mo ito ma-simplify. So, meron tayong 1 over cosine squared. And kapag naman meron kang ganito, guys, kung ito yung 1 over cosine squared natin, actually, itong reciprocal niya, guys, na line, yun yun, like, kunyari, meron kang tangent. Ang tangent is equal sa 1 over cotangent. So, ibig sabihin, ito, guys, na secant is 1 over cosine siya, di ba?
So, wherein, pwede natin sabihin na yung 1 over cosine is secant. So, dahil naka-squared siya, di magiging secant squared yun. So, itong 1 over cosine squared x, magiging secant squared x siya. Minus yung tan squared x. And gamit yung Pythagorean, guys, na identity. Ito yung tangent tsaka secant natin. So, ito yung gagamitin natin na ito na curve. Curve ba yan? Ito yun. So, plus tsaka equals. So, wherein, meron tayo ditong tan squared, let's say x, plus yung 1 equals yung sa secant squared natin. And pag lilipat natin yung isang term sa kabilang side, magkapalit yun ng sign, di ba? So, let's say, kinuha natin yung secant squared x. So, nilipat natin yung tan, magiging minus tan squared x. So, ibig sabihin, itong secant squared x minus tan squared x is equal sa 1. Kasi ito siya, guys. So, gamit yung Pythagorean identity. So, ito magiging sagot 1. Manipulate na lang yun eh. Gawin na lang siya ginagawa eh. So, basta marunong ka niyan, pati nung hexagon na isa, di yan mahirap pag-prove. Andito. Dito nga ni, ayaw nyo punta dito eh. Ibigyan na nga kayo ng resources eh. Ayaw nyo pa. What is the exact value ulit? Of sine 225 degrees times yung cosine 135 degrees. Ito naman. So, same process guys. Dahil naka-times, then alam na natin kanina yung eto. Kunin natin yung mga reference angle. So, di ba sa dito 0, 90, 180, tsaka 270, tsaka 360 natin. So, yung 225 guys, makikita natin yon dito sa quadrant 3, di ba? So, nandito yung 225 for example na. Wherein, kukunin natin yung reference angle. Bali, magkakaroon tayo ng 225 minus 180. Or yung theta minus yung 180 natin. So, bali magiging 225 minus 180 siya. Which is, magiging ano yun? Warning! Maaaring ma-restrict ang iyong account sa 10 minuto kapag hindi ka nag-end. Wala guys, mag-end na ako. Bye-bye! Bukas naman. Wala na, muted ka na, boss. So, yun. Meron tayong 225 minus 180. Anong kakalabasan? Ano ba sagot dito pag binaynos? 45? Oo nga, 45. So, magkakaroon tayo ng 225 minus 180. That is 45. So, ibig sabihin yung reference angle natin para sa 225 is 45. Is eto yun, guys. And alam naman natin, yung 45 degree is yung ordered pair niya is square root of 2 over 2 parehas. Ayun siya. So, remember, nasa quadrant 3 to. Ibig sabihin, yung ordered pair dapat is parehas negative. So, kung ito yung ordered pair na nakuha natin, bali yung sa 225 na ordered pair is magiging negative square root of 2 over 2, tsaka negative square root of 2 over 2 siya. So, ibig sabihin guys, yung sine 225 natin is negative square root of 2 over 2. Pero hindi pa ito yung sagot, no? Kinuha lang natin yung exact value nito. Pero meron tayong sagot para dito, na hindi pa ito yung final answer. Then, proceed tayo sa cosine 135. So, yung 135, makikita natin yung dito. Parte. So, ito yung 135. So, kung ito yung 135 degrees natin, then ito yung reference angle niya, guys. Makikita.
parte. So, bali yung 180 naman yung gagamitin mo doon, minus yung theta. So, bali magkakaroon ka ng 180 minus 35. Ay, 135 I mean. So, anong magiging sagot? Magiging 45 din. Diba? So, kung 45 guys, yung magiging reference angle mo, ito pa rin yung gagamitin mo. Pero remember ulit, nasa quadrant 2, meron tayong negative tsaka positive na ordered pair. So, ibig sabihin, yung square root of 2 over 2 natin na una is negative. Then, yung kabila, positive na. And kapag meron tayong cosine dun, di ba sa ordered pair natin, ito yung magiging cosine. Yung una, then ito yung magiging sine. So, ibig sabihin, yung cosine nito is yung negative. So, ibig sabihin, yung cosine ng 135 degrees natin is negative square root of 2 over 2. So, sa case na to, pwede natin masolve to. Multiply lang naman yun eh. So, galing dito guys, magkakaroon tayo ng square root of 2, negative square root of 2 over 2 times yung negative square root of 2 over 2 rin para sa cosine. Then, pag nag-multiply tayo guys ng fraction, direct multiplication, then don't forget na yung rules ng sign. So, negative times negative magiging positive. Then, square root of 2 times square root of 2 magiging square root of 4. Then, 2 times 2 magiging 4. And yung square root of 4 is 2 over 4. Then, simplify, magiging 1/2. Anyways, let's say meron tayong sine squared x over 1 minus cosine x. So, i-simplify lang natin. Diba sabi natin kanina na kung meron tayong sine squared, lagyan natin to. So, meron tayong sine squared x plus cosine squared x equals siya sa 1. So, magkakaroon tayo ng sine squared x plus cosine squared x equals 1. And meron tayong sine squared dito. We can just rewrite this as sine squared x equals 1 minus cosine squared x. So, bali nilipat lang natin yung cosine squared x para makuha natin yung value ng sine squared. So, galing sa given, pwede na natin to i-rewrite as 1 minus cosine squared x over 1 minus cosine x. Wherein, eto guys, na 1 minus cosine squared x is difference of 2 squared siya. Perfect square kasi ito, tsaka ito rin cosine squared natin. Then, naka-subtract. So, we can get the factored form as 1 plus cosine x. Tapos, hindi kita. Ano ba tayo yun? Yan. Magkakaroon tayo ng 1 plus cosine x times yung 1 minus cosine x niya over yung denominator na 1 minus cosine x. So, merong term na pareha sa numerator denominator natin. Maka-cancel lang yon. Then, yung matitira is yung 1 plus cosine x. Kasi maging sagot. So, kailangan lang guys, kabisado mo to. Eto, sa trig.